Nang tanggapin kita sa aking buhay, sa puso ko'y may ngiting sumilay. Magpakailanman ang sigla at kulay, wala nang saysay kung sa'yo'y mawalay. Kung sa puso ko'y mayroong mamahalin, ikaw ang una sa lahat ng bilin. Handog na papuri, sa'yo lang ihahain. Sa buhay ko'y di dapat limutin. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Nang tanggapin kita sa aking buhay, sa puso ko'y may ngiting sumilay. Magpakailanman ang sigla at kulay, wala lang saysay kung sa'yo ay mawalay. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Sa'yo lamang hihiling, sa'yo lamang dadalangin. Ikaw lang ang sasambahin. Tanging awitan, luluwalhatin. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Ako'y iyong-iyo, Panginoon ko. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal.
tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo nang mag-ayuno, ating wasakin hadlang sa kasakdalan. Patayin niya ang sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng sangkalupaan.
ang bantay salita ng Kristiyanong mapagtagumpay.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kaniyang pinapananahuli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, ako'y walang takot dahil ika'y nasa akin. Ang iyong pagmalot tungkol ang umaliw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ng aking kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro'y pinapawan. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tataan sa bahay ng Diyos magpakailanman. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Salmo 23 ay isinulat ni Haring David. Sa kanyang kabataan, siya ay isang pastor ng mga tupa, katulad din naman ng kanyang ama na si Isay. Dahil sa mga karanasan ay nalalaman niyang lubos kung ano ang pangangailangan ng mga tupa. Nalalaman din niya ang katangian at damdamin ng isang mabuting pastor. Tayo ang mga tupa sa kawan ng Panginoong Diyos. Pag-aari tayo ng Panginoon sapagkat nilalang niya tayo. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo ay Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ang kawan ng Panginoon ay ang Kanyang iglesia na binili niya ng Kanyang sariling dugo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng Kanyang sariling dugo. The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay aking pastor. Kilala ng mga tupa kung sino ang kanyang pastor. Kilala natin kung sino ang ating pastor. Siya ang obispo ng ating mga kaluluwa, ang Panginoong Kristo Jesus. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.
sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ang Panginoon na ating pastor ay umiibig sa atin ng tapat na pag-ibig, pag-ibig na walang hanggan, ang pag-ibig sa antas ng agape. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Iniibig ka ng Panginoon, kapatid. Pinahahalagahan ka ng Panginoon sapagkat tinubos ka sa halaga, hindi ng pilak at ginto, ni ng mga bagay na nasisira, kundi ng kanyang mahalagang dugo na walang dungis at kapintasan. Wala nang hihigit pa na katunayan ng pag-ibig at pagpapahalaga sa atin ng ating pastor, kundi ang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Manalig kang lubos, kapatid, na ikaw ay iniingatan ng Panginoon ng higit at higit sapagkat ikaw ang apple of His eyes at kanyang tanging kayamanan. Keep me as the apple of the eye. Protect me under the shadow of thy wings. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatwidbagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaaawaan na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Opo, ang Panginoon ay ating mabuting pastor. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, ako'y hindi mangangailangan. Kung ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin na kanyang mga tupa, ano pa kaya ang hindi niya ibibigay? May kulang pa kaya sa ating buhay? Kulang ba ang pagmamahal, ang kanyang mga kaloob, ang kanyang pag-iingat at pagliligtas sa atin? Nagagalak ang Panginoon na ating pastor kung tayo ay nasa kaligtasan at nasa kanyang mga bisig. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka mababagabag sapagkat pinapasan ka ng Diyos sa panahon ng iyong pangangailangan, sa panahon ng iyong pag-iingat. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa, at pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, "Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala." Kaya nga mga kapatid, sampalatayanan natin ang Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Nalalaman ng Panginoon ang ating mga pangangailangan sapagkat siya ay mabuting pastor. Ibinibigay niya ang pangangailangan natin
at ikinalulugod niya na pasaganain tayo sa mga pagpapalang ukol sa espiritu at kalakip ang mga pangangailangan natin na ukol sa laman. Kaya naman, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Hinahanap na masikap ng ating pastor ang sariwang pastulan, ang mabuting pagkain sa ikalulusog natin at sa ikapagpapahinga natin sa paglalakbay. Opo, alam ng Panginoon na ating mabuting pastor na kailangan natin ang lakas at tibay sa paglalakbay. Kailangan din naman natin ang pamamahinga at sa piling ng Panginoon ay nakakasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, gayon dinulutan ni Yahweh ng kapahingahan ng kanyang bayan. Pinatnubayan niya ang kanyang bayan at siya ay pinarangalan. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Upang makapanatili sa mabuting lupain sa sariwang pastulan, ay kailangang magtiwala at gawin natin ang Kanyang kalooban. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa Kanyang pagtatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ang pastulan ng Panginoon ay ang Kanyang iglesia, na kung saan ay nililingap niya ang Kanyang mga anak, ang Kanyang minamahal na mga tupa. Dahil din dito ay naghalal siya ng mga kasangkapang pastor, ang kasangkapang pangasiwaan nakakandili sa atin ng kaalaman at unawa. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot, o manglulupaypay pa, o kukulangin ng sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Sila ang mga kasangkapang tagapangalaga, tagapagpakain at tagapag-ingat sa ikalalakas at ikasasakdal ng mga banal ng Diyos, gaya ng pusong may-ari ng mga tupa, minamahal at ipinagmamalasakit ng kasangkapang pastor ang mga tupa na sa kanya ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig na pahingahan. Nalalaman ng mabuting pastor na kailangang patuloy na maglakbay ang mga tupa. Kaya naman magtiwalang lubos sa ating pastor. Kanyang pinapatnubayan tayo. Itinuturo ang ligtas na daan sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ililigtas din tayo sa kasamaan, sa kamay ng masasama at sa mga kasawiang palad. Kung tayo ay nahuhulog, natitisod o nadarapa, ibinabangon niya tayo. Hinihilot ang ating mga pilay at ginagamot ang ating mga sugat. Kanya tayong pinalalakas upang patuloy na makapaglakbay tungo sa ating ikapapayapa. Mabuti ang kanyang kalooban sa atin. Ang marapat nating gawin ay magmasunurin gaya ng maamong tupa. Dinggin natin ang kanyang tinig at sundin natin siya sa atin din namang ikabubuti. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Dahil sa kanyang malasakit, dapat naman na ating talimahin ang ating pastor sa kanyang mga paggabay. Kung kayo'y magkusa at mga basunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Tulad ng Israel, ihahatid tayo ng Panginoon sa tiwasay na kalagayan. Ngunit kanyang pinayaon ang kanyang sariling bayan na parang mga tupa at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawat at inihatid niya silang tiwasay na anupat hindi sila nangatakot, ngunit
tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway at dinala niya sila sa hangganan ng kaniyang santuaryo sa bundok na ito na binili ng kanyang kanang kamay. Kapatid, magtiwala. Ang madalamhating kalagayan ay magiging tiwasay sapagkat ang Panginoon ay ating mabuting pastor. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tataan sa bahay ng Diyos Sakdal 12, 2024. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mga minamahal na kapatid, kayo pong lahat ay aking binabati ng pag-ibig at ng kapayapaan. Ngayong taong 2024, na pinamagatang ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Patuloy tayong inaakay ng Diyos sa pamamagitan ng pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan sa lalong mataas na antas ng pananampalataya at sa lalong maningas na pag-iibigan bilang magkakapatid sa pamamagitan ng takdang pagtitika, ng 7 hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, at ng ayuno ng bansang banal. At upang tayo ay makapagtalagang lubos sa ating mga kalooban, narito ang mga salita ng pagtitika. Ikalimang sabat ng takdang pagtitika para sa ikalimang hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape na may pamagat na ang 7 ay isa. Sakdal na kaisahan, kasakdalan ng kagandahan, nilingap sa kanang kamay ng kataas-taasan, inilagda ang buhay upang likhain ang sakdal na katapatan, ang 7 ay isa, magpakailanman. May diwang ang kapuspusan ng ating pagkakaisa. Ayon sa nasusulat sa Pilipos Kapitulo 1, versikulo 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kay makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa at nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Mga minamahal na kapatid, ang kapuspusan ng ating pagkakaisa ay pinangungunahan ng 7 obispo ng kabanal-banalang iglesia. Sakdal na kaisahan, kasakdalan ng kagandahan. Kaya naman, inaasahan ng Diyos at ng pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan sa pangunguna ng ating MPL na ang ating pamumuhay ay kasang-ayon sa Ebanghelyo, ayon sa aral at turo na ating tinanggap at sinampalatayanan. Ang ating kalagayan ay matitibay sa isang espiritu, nagkakaisa ng kaluluwa at nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo.
magkaisa tayo sa lahat ng mga bagay na kasang-ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo'y magkakaisa ng ayon lamang sa ating sariling kagustuhan, magdudulot ito sa atin ng pagkaligaw. Maigi ang magkaisa kaysa magkanya-kanya. Maigi ang makipagbuklod kaysa bumukod. Sa pagkakaisa, mas magiging maginhawa ang paggawa at madaling maipagtatapos ang anumang mga balakin at gawain. Sa lubos na pagkakaisa, nagdudulot ito ng pagkabuti at pagkaligayang pagsasama-sama. Sa pagkakaisa natin, ipinararating ng Diyos ang mga pagpapala. Kaya't kung saan ang gawain, daluhan natin. Tumungo tayo sa dako ng pinagkakatipunan at kung ano ang ating bahagi at maitutulong sa gawain ay ating buong pag-ibig na gawin. Ito ang katunayan ng ating pakikipagkaisa. Ang lalong mahalaga na dapat nating pagkaisahan ay ang pagkakaisa o pagkakalapat-lapat ng ating mga kalooban. Ang paraan, sa ibabaw ng lahat ay magbihis tayo ng pag-ibig. Hayaan natin ang espiritu ng pagmamahala ng maghari sa ating mga pagsasama-sama upang mabuklod tayo ng ganap na pagkakaisa. Piliin nating mag-agape kaysa maghiganti. Magpatawad kaysa magparusa sa mga pagkakataong nagkukulang at nagkakasala ang sino man sa atin. Sa ganitong paraan, mararanasan natin ang masaya at mapayapang pamumuhay at ganap na iiral ang kapuspusan ng pagkakaisa. Pagpala sa atin ang mga salitang ito ng pagbubulay at pagtitika mula ngayon at magpakailanman. Amen.